since freelancer ako, is there percentage po ba na kailangan kong iset as for investment and set for savings? Oy, ang galing naman ng tanong mo, Angela. Gawin mo, ito yung formula. Always remember, as your income increases, you don't increase your standard of living and spending, but you increase your standard of savings and investing. Ulitin ko. Pag tumaas ang income mo, ang itataas mo, hindi yung living and spending. Ang itataas mo, savings and investing. Opo. Sige, magbigay tayo ng simple na idea, formula. Start ka muna 5% savings. Kaya? Kaya naman po. 5% investing. Kaya? 5%. Actually po, meron po akong isang investment ngayon is ano po siya, parang condo unit po sa Boracay. So, magiging parang condo hotel po siya. So, isa na po yun sa isa kong in-invest. Yeah. Pero yun nga, So, kahit ano man yung, like for example lang, binibigyan ko lang muna sa iyo yung formula, at least meron kang perspective at kung saan mo dadalhin yung investment mo, nasa iyo na yan. Okay? Ulitin natin 5% savings, 5% investing, 90% muna gastos mo. Kunyari 90%. Kunyari ang income mo ngayon ay 20,000. Ano yung 5% ng 20,000? 1,000, 'di ba? 1,000 savings, 1,000 investing, 18,000 ang spending mo. Tama? Tapos pag tumaas ang income mo, pag tumaas, kunyari naging 25 na, gawin mo ng 5, 10, 85. 'Di ba? Pag tumaas ulit ang income mo, gawin mo ng 10, 10, 80. Pag tumaas ang income, ano na yung next? 10, 20, 70. Pag tumaas ang income, 20, 20, 60. Pag tumaas ang income, 20, 30, 50. Maliwanag? So, mas po yung sa investing, if ever. Oo, pag tumataas ang income, dapat tumataas ang savings and investing, hindi yung spending. Okay po. Example, kunyari, Angela, ang income mo na ngayon 100K, 'di ba? Kunyari from 20K nag 100K, nag 5 times siya, 'di ba? So, ano yung 50% ng 100,000? So, 50K po. 50,000. Ano yung 90% ng 20,000? 90% of 20,000. 18,000, 'di ba? 18 po. Oo. So ngayon, 18,000 kasi yan ang kinikita mo, 20,000, 90%, 18,000 lang gastos mo. Ay, ang ginagastos mo. Pero pag tumaas ang income mo ng 100,000, 50% na ang sa gastos mo. Ano yung 50% ulit? 50,000. Question, anong mas malaki, 50,000 or 18? 50 po. Exactly. Di ba napansin mo? Kahit tumaas yung sa savings and investing mo, pero tumaas pa rin yung gastusin mo. Di ba? Naiiwan, malaki pa rin. Kasi 20% na, 20,000 na naiiwan sa savings mo, 30,000 na naiiwan sa investing mo. Para maramdaman mo, yan ang tamang sistema at formula.